Hello guys, good morning once again. It's me, host Timmy, talking about investment scams. Just recently, marami tayong nababalitaan na victims of investment scams dito sa ating probinsya. Well, it's not just here sa province kasi even then, pre-pandemic pa lang, before the pandemic, marami na po tayong nababalitaan na mga biktima ng investment scam. And investment scam may come in different ways. But ang pupuntiryahin ko for today's video is yung sinasabing palwagan scam, and yung mga investors ng palwagan. Dalawa po kasi yan. Meron yung mga miyembro ng palwagan wherein sila mismo yung nagbibigay, depende sa usapan with the admin, kung daily ba siya, weekly ba siya, monthly ba siya, and then nagkakaroon sila ng mga turns kung kailan sasahod sa palwagan. Like the traditional palwagan nung sinuunang panahon na nauso ang palwagan, wherein kunwari magkakasama tayo sa trabaho, then 12 tayo. So ang gagawin natin tuwing sahod, okay, 15/30s, po pwedeng twice a month or once a month, basta tuwing sahod, depende sa usapan, magbibigay tayo. So, kunwari, 1,000 yung ibibigay natin. Bawat miyembro na 12 kayo sa isang grupo. Merong isa sa inyo na makaka-receive for the month of January. There are 12 months in a year. So, it's as simple as rotation lang po siya. Ganun po nag-work yung traditional na paluwagan. So, kunwari, si Maria ang magre-receive ng January, lahat sila na 11, magbibigay kay Maria ng tigwa 1,000. Plus yung pera niya, syempre ibibigay din niya para mabuo niya yung 12,000. So, in time, lahat po sila iikot yan hanggang sa month of December until such time na lahat silang 12 naka-receive ng 12,000, including yung kanilang pera on that same month na makaka-receive sila or recipient sila. Ganun po nag-work yung palwagan. Now, my question is, paano nagkakaroon ng scam doon sa palwagan? Ganito po kasi yan. Bumongga ang palwagan. Hindi na siya 1,000. Hindi na siya 2,000. Hindi rin po siya 10,000. Naging 100,000 na po ang usapan. Ngayon ang tanong, paano nangyari yon? So it is run by admins na tinatawag. May mga admin po sila. So yung mga admin, yung mga nakikita yung nagpo-post sa social media accounts nila, like showing mga legitimacy or proof na sila ay mga legit na mga admins, tapos may mga pinapakita silang listahan ng mga nagpe-payout, may mga listahan sila ng mga miyembro, may mga listahan sila ng mga slots, kung kailan, ano yung mga petsa na available para ikaw kung nag-join ka, doon ka pipili kung kailan mo mare-receive yung slot mo. Isa sa mga naging kilalang scammer dito sa probinsya namin is ang cause ng downfall niya is binigyan daw niya yung maraming mga members niya. Kasi members of the paluwagan may come from different places and may not know one another. So, hindi kayo magkakakilala. If you join because of your trust to the admin na nagraran ng paluwagan. However, hindi mo sure, okay? Hindi mo sure kung yung mga kasama mo na sa iikot na cycle ng paluwagan na yan is mapagkakatiwalaan mo at hindi mo din sure kung magbibigay sila. That is why, ang nangyari dito sa isang admin na to, pinangakuan niya yung bawat member na nagjo-join sa kanya ng number 1. So, kunwari 10 sila na number 1. Paano mangyayari yon na number 1 kayo lahat? So, pag sinabi ko, ako yung admin at sinabi ko na, Day, magbigay ka na sa akin ng 100,000. Tapos, magbibigay ka sa akin ng pera, then ikaw ang magiging number 1. Tapos, kunwari 100 kayo na members. Tapos, tagwa 1,000 nyo, instantly, meron ka ng 100,000. Right? So, papangakuan mo siya na, with just your 1,000, makakabuo tayo ng 100,000 because there are 100 members, you will be the first one to get the 100,000. In the event na legit si admin, kasi I know one
na legit na admin dito sa probinsya. Kilala ko siya kasi nakikita ko rin, friend ko siya sa FB na nakikita ko nagpo-post and all the proof and evidences na legit siya. Actually, ang mga nang i-scam sa kanya is mga miyembro dun sa paluwagan. Meaning, so, nakakuha na siya. Kunwari, nagmiyembro ako. Nagbigay ako ng 1,000 pero sinabi ko na ako na ang unang tatanggap kasi nga, may paggagamitan na ako, gusto ko nang gamitin. Dalawa po kasing side yon yung paluwagan scam, no? I will present two para po ma-aware po tayo, maging aware po tayo. So, yun yung first one. You become a member and then, kung ikaw na miyembro, talagang utak scammer ka day, ganon. Ang gagawin mo, ikaw na ang mauuna na kukubra. So, sasabihin mo, sige, magbibigay na ako ng 1,000. Tapos, monthly yan or weekly or whatever ang usapan. Then, ako na ang mauunang kukuha. And then, pag nakuha ko na yung sa akin, yung kukubrahin ko, so nagbigay ako ng 1,000. There are 100 members. Lahat no nagbigay ng 1,000. May 100,000 na ako. Tumakbo ako ngayon. Tapos, I am nowhere to be found kasi nagkakilala lang kami ni admin through FB. Chat-chat lang. Tapos, pag nag-aabutan ng pera, pwedeng GCash lang naman. 'Di ba? So, walang personal na physical na nagkita kayo or whatever. So, ibig sabihin, kung si admin hindi siya very careful sa pagpili ng mga members, which is nangyayari talaga siya, kasi alam mo yung mga admins, sa FB lang din sila nagpo-post and nagga-gather ng members. So, I was telling you, the member of that paluwagan may come from different places and may not know one another. That's why yung trust, I don't know how the admins build that, but ganon talaga siya. That's how it's being played. And now, so kung ako na kumuha na ng 100,000, ay 1,000 lang yung puhunan ko, day, at tumakbo na ako at I'm nowhere to be found. Nagpalit na ako, nag-deactivate na ako ng account, tapos, wala na, nagtago na ako, hindi nyo na ako makontak. Paano na? Diba? So, si legit na admin, kunwari si legit na admin, ayaw naman niyang masira siya sa mga ibang miyembro, siya ang magpapaluwal. Doon sa number 2 na slot, siya na ang magbabayad nung ginastos ngayon ni member number 1. Nagigets po ba natin yun? So, yung ginastos po ni member number 1, lugi na yon sa part ng admin. Na-scam siya na-scam ng member. So, po pwede pong si admin ang scammer, pwede din pong si member ang scammer. Now, paano naman nangyari na magiging si admin ang scammer? 'Di ba? Doon sa paluwagan. Apart from the paluwagan issue na nagre-revolve yung money sa kanila, nagro-rotation, ang pangalawa po kasi aside from the members is yung tinatawag na investors. At dito po nga pasok yung malaking pera sa investors. Not necessarily on the members, but on the investors talaga. Doon nagkakaroon ng scam. Paano nagkaroon ng scam sa investors? So, ganito yan. Si admin ngayon, i-flex niya yung mga proof of of income niya, tapos yung mga nare-receive niya mula sa mga members ng paluwagan niya. So, kunwari naka-receive siya ng 100 kasi umiikot lang yung mga pera nila hindi yun pwedeng angkinin ni admin. Otherwise, wala nang magtitiwala sa kanya na magbigay na miyembro kung siya ang magtatago at siya ang mang-i-scam. Di po ba? So, ang gagawin ni admin, mag-a-ask siya ng mga miyembro na, may mga tao kasi na nagbibigay lang ng nagbibigay, pero ayaw nilang kunin yung slot nila. So, for example, I am a member, I don't need the money yet. So, pag ako na ang nakatoka na magkukubra nung 100,000, let's say 100,000 sa 100 na members, day, sa'yo na day, bukas ikaw na ang magre-receive ng 100,000. Hindi ko siya kailangan, hindi ko pa po siya kailangan. Di wow, di ba? Hindi mo kailangan. Yeah. Hindi mo pa kailangan yung 100,000. So, imbes na tulog yung pera ko, sasabihin ko kay admin, hindi ko po muna kukunin, ma'am, pwedeng i-invest muna. So, yun na sinasabi na bebenta nila. Buy out. Iba-buy out ng ibang tao yung pera. So, aanhin ni admin yon, doon niya pinapaikot. So, i-invest ni member yung kanyang pera, tapos, ibibigay niya yon sa tao. Pwedeng ipahiram niya, or pwedeng gamitin niya sa business. That's why, number 1 key para malaman mo na hindi scammer yung admin mo is kailangan meron po siyang legit na businesses. Kasi
una sa lahat, saan po niya huhugutin yung pera na ipapamigay niya sa bawat miyembro na nagiging member ng paluwagan kung wala po siyang negosyo. 'Di ba? Kung umikot lang po yung pera at nagtapal-tapal lang siya from pera ng iba, darating sa point na babagsak po talaga siya. At kawawa naman po, yung huling tatanggap, wala na po siyang matatanggap. Di po ba? Kaya, pag pumalya yung pagpaparotate ng pera dun sa paluwagan, yung admin talaga ang malilintikan dun. That's why si admin, bago po tayo maki-join sa mga paluwagan, alamin mo muna, may negosyo ba? May source of income? Sources. Kailangan marami yan. Kasi malaking pera ang pinag-uusapan dito. May sources of income po ba si admin mo ng paluwagan? Kasi kung wala, at yung paluwagan lang ang niro-rotate niya, malabo pa po sa malabo yon. Okay? Now, what about the investor? So, since may businesses si admin, po pwede siyang magbenta nung mga hindi nagre-receive ng money sa paluwagan. Tapos sasabihin niya, at tapos yung mga miyembro ng paluwagan, pwede rin siya na ang nagipit. Kunwari, hindi mo pa toka, ikaw na nakimiyembro ng paluwagan, hindi mo pa toka, pero gusto mo nang kumuha ng pera. Dun pumapasok yung mga investors. At what is put on the line is yung businesses ni admin. Kasi doon manggagaling ngayon yung pera na ibibigay niya sa mga investors. Kung kinailangan na nung investor yung turnout or payout. Yun yung turn na sinasabi. Okay. So, kunwari ganito. Sasabihin ni admin sa'yo, ma'am, nakita ko na may potential ka maging investor. Baka po gusto niyo maging investor sa aming paluwagan. Tapos, ano ang catch nun pag nag-invest ako? So, yung 100,000 mo, ma'am, it will turn, yun na yung turn. It will turn into 150,000 in 2 months time. I don't know kung paano yung kalakaran kasi hindi po ako miyembro ng paluwagan. Hindi rin po ako admin ng paluwagan. Hindi din po ako investor. At lalong hindi po ako sasali sa mga ganyan. At sasabihin ko mamaya kung bakit. So, eto na. Sasabihin nung investor, oo nga naman, kesa naman tulog yung pera ko sa bangko and 100,000 will turn into 150,000 in just 2 months. Why not, diba? Tutubo siya ng 50%, diba? So, why not? Imaginein mo dahil yung return sa bangko pagka naglagay ka ng pera mo sa bangko, it's like monthly, it will only give you like 0.001%. Yeah. So, hindi siya ganun. Hindi siya malaki talaga. Maliit talaga siya. So, because of that, maraming tao ang nasisilaw at nag-i-invest. Tapos, papakagatin ka naman yan kung admin yung nag-i-scam at ang pinag-i-scaman niya is yung mga investors. So, for your first 100,000 pesos na invest sa kanya, pag sinabing 2 months, after 2 months, ibibigay niya sa'yo yung 150,000. Lahat po ng scammers, pakagat. Okay? Sa una pong payout, most probably magbibigay po yan. But, sad to say, as it goes, by and by, isipin mo kahit ano pa negosyo niya, at kung siya ang hands-on na nagmamaniobra sa mga negosyo niya, sa tingin mo, bibigyan ka niya ng 50%, nakita in just 2 months. Worst, pag sinabi niya sa'yo na 100% ang kita mo, like, for your 100,000, I will turn it into 200,000 in just 3 months. Wow. Diba? That's why we always go back to our belief system. Mindset ba dong? Mindset. Diba? Na, general rule of thumb sa investment, if it's too good to be true, then it probably isn't. Okay? If it's too good to be true, then it's not true. As simple as that. Di po ba? Kasi isipin mo, ikaw na may pera, mag-i-invest ka sa isang tao na hindi mo kilala, tapos nakikita mo, okay, fine, may mga negosyo siya, pero sa tingin mo, papayag siya na sitting pretty ka, pera lang yung inabot mo, pera-pera lang, tapos ibabalik niya sa'yo times 2, after 3 months, na siya ang naghihirap, dun sa pagtatrabaho or pagnenegosyo or whatever.
'Di ba? Sounds fishy. And then, at the same time, kung marami na kayo na kinausap niya, kasi nga, FB ang ginagamit nila, online platforms ang ginagamit para manghatak. And then, you know what they do? They flex their lifestyle. You know, admins, yung mga ganitong scammers, they flex their lifestyle. Like, they buy new house, they show it on their social media accounts to show that marami siyang pera, day, pambiling bahay. Diba? Tapos, bili siya ng sasakyan, ayan. Tapos, nagpapakita sila ng mga bundle-bundle na pera on their posts. Yes. Yan. Pera, gusto mo bang kumita ng mabilisan? Charis. Ganun. And then, kapag kinausap ka nila, madaling mag-persuade kasi pinag-aralan na nila yun eh. 'Di ba? Tapos yung impulse ng tao, yung bigla-biglang decision na inaapura ka nila. Kaya pag ang kausap mo, pinag-i-invest ka na inaapura ka niya, minamadali ka niya. Ibig sabihin, there's something wrong. Yan. Kasi nangyari na rin sa atin yan. You know why malakas ang loob ko na magsabi ng ganito? Meron na po tayong experience sa ganyan. Alam nyo nung pandemic, nauso yung investment scam dito sa atin. Yung mga, hindi ko nga alam bakit napasali kami doon dahil etong, kwento ko lang, quick story. Eto kasing isang kakilala din namin na nag-aahente din sa real estate. Di commission kami. Tapos nung commission kami, nabanggit niya na meron siyang kilala, tapos merong nagkakaabutan dyan sa city, pero walang office. Kaya nga, number 1 din, hanapin mo ang office. Kung totoong investment yan, dapat may opisina man lang sila. May opisina sila, hanapan mo po ng legitimacy, ng documents nila, kung meron po silang DTI, SEC registration, tapos talagang financial institution sila, investment institution, na talagang legit sila natatanggap ng mga investment from people. 'Di ba? Otherwise, kung wala po, then probably scam nga po siya. Di po ba? Tapos, ako naman kasi, nandun yung thinking mo na, okay, this much amount lang naman. So, I want to start with 5,000 lang. Kasi nga, at that time, yun lang talaga yung kaya ko din. Kaya ito pa, tip number 2, aside from the documentations and then the way the person talks to you and build the trust, number 2, kailangan mo din pag-isipan talaga before you give any amount to anybody na nangangako sa'yo ng turn, no? Pag-isipan mong mabuti. Aside from, if it's too good to be true, then probably it isn't true, no? Isa pa dyan is, yung perang ibibigay mo should only be the amount na kaya mong mawala sa'yo. Tandaan po natin yan. Any investment is a risk. Please, have calculated risk. So, alamin mo, tansyahin mo yung sarili mo, sugal ito. So, kung ibibigay ko tong amount na to, please do not give your all. Okay? Huwag mo pong ibagsak lahat dyan yung pera mo. Kasi, iyak ka, Marami nang umiyak, marami nang winasak na tahanan. Charos. Marami nang matang pinaluha. Kanta yan, kanta. Yan. Pero totoo, I'm not just joking, pero that's true. Marami na siyang talaga broken relationships because of investment scams. And yun nga. So aside from if it's not true, then if it's too good to be true, it's not true. And then legitimacy, tapos wag dadaanin sa impulse na bigla-bigla, kino-confuse ka, tapos bigla-bigla magbibigay ka na. And then ang kaya mo lang ibigay kung magbibigay ka. Pero I suggest wag na lang. Kung alam mong scam na, ba't ka pa magbibigay? Diba? Pero kung magbibigay ka, please give only the amount you are willing to lose. Kasi pag mga ganyang bagay po, sugal yan. Isipin mo, sinugal ko na to, i-mindset mo, mindset ba dong mindset? Mawawala sa akin to. So kung sakaling bumalik sa'yo, congratulations. Ay, akala ko ito. Congratulations. Pero, pag hindi bumalik sa'yo, huwag kang iiyak. Okay? Huwag ka sanang maiwang luhaan at nga. Tapos, sisisihin mo yung iba. Siya kasi, nagkayayaan, siya kasi. Yan kasi, diba? Yan kasi tayo.
alam mo po ang punot dulo kung bakit tayo nai-scam. It's not the knowledge that we know, it's not the experience that we had, but number one, puso, isip, greed. Ang tawag po dyan. Greed is one of the 7 capital sins, and that's where scammers attack us. Kasi po, nililure tayo, nililito tayo. Wag ka kasing malito, day. Inaakit tayo dun sa turn na yan na sobrang laki. And because mukhang pera tayo, because gusto natin mas marami pa, we have this much amount in our bank accounts. I have million in my bank account and I want more. 'Di ba? Man by nature is insatiable. That's why we are never contented at dun tayo inaatake. Kaya dumadami yung mga scammers dahil kasi marami mga nagpapa-scam. Ayan. So, bottom line po, wala pong manloloko kung walang magpapaloko. Kaya please, yung perang yan, pinaghirapan mo, yung perang yan, nakalaan sa pamilya mo, please, ilaan mo sa tama. Ilagay mo sa tama. Ano ngayon kung matulog sa bangko? Patulugin mo sa bangko. 'Di ba? Kesa naman mapunta sa kamay ng iba. 'Di ba? At sila ang makinabang sa pinagpaguran mo. Patulugin mo lang sa bangko. But, if I were you, invest in real estate. Yeah. So, susunod na lang guys, I will tell you more about real estate kasi mahirap namang isingit ko yung real estate. Samantala, nag-uusap tayo about scam. 'Di ba? So, yung company po namin, legit na legit. Legit pa sa legit. Charis. Yan. Tama naman, 'di ba? So, matuto tayo. Sabi nga nila, if you want to earn more, learn more. So, learn from your experience. Kung nangyari na sa'yo, kung hindi pa nangyari sa'yo, learn from other people's experience. Para wag na, maiwasan na po natin. So, yun lang guys. Ingatan natin yung pera kasi pinaghirapan natin yan. Dugot pawis natin yan. Pinaghirapan natin yan. So, yun lang po. Maraming salamat sa mga nag-join sa akin for today's video. Maraming salamat. Walang mga comments, pero ang dami nila. I'm overwhelmed. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo at wag po tayong papabiktima sa mga scammers na yan. At sana yung mga scammer na yan, matauhan kayo, makonsensya kayo, day, at saka sana mahuli na kayo. Yan. Bye, everyone. God bless.